Pero eto siya, nagbabalik sa ating loop. So, hindi tayo iniwan ni Minato. No? Eto. Buti na lang, nakaalpa siya dun sa mismong, nakahuli sa kanya. No, mga... Good day mga ka-EA! So for today's video, eto na at masayang masaya tayo dahil kahapon abangan day 2 ng ating National MacArthur Race. Instead na si Miss Puyo ang umuwi, ang dumating si Minato, yung kinarga natin sa last lap ng BFRC, or also known as yung sa talunan na Javier Leyte. So medyo matagal na panahon na yon. Kung di ako nagkakamali, February pa, first week, yung mismong karera, last lap namin na yon. So hindi tayo pinalad na makapagpa-uwi ng mismong araw na yon, pero hindi ko ubod akalain na mismong araw ng National Race abangan, dun pa siya susulpot. So ang update, so eto na mga kalapatids, ginulat talaga ako ng todo no ating warrior na si Minato. So napapost ako agad kahapon sa ating Facebook page. So eto nga mga kalapatids yung nangyari. So yung mismong cut off na National Race is mga bandang 1:45 hanggang saktong 2:00. So noong mga panahon na yon, nag-close na ako ng vlog ko noon. Iba siguro sa inyo na sinapanood na yung vlog natin. So dito sa loob ng bahay is dito na ako nagpahinga, kumain at nag-edit ng vlog mga bandang 2:00 pasado. Yan, nakaupo ako dito niyan mga kalapatids, no. So siguro mga ilang oras pa nakalipas, medyo hindi naman ako nag-rush sa pag-e-edit, tsaka tamang muni-muni lang ng papahangin kasi mainit pa nga dito noon, tirik na tirik yung araw. Pasilip-silip pa rin ako dito, no. Nagbabaka sakali na biglang pumasok or dumating pa si Miss Puyo kahit cut off na. So dumating yung punto na halos natapos na ako mag-edit, tapos nag-upload na ako ng video, no. Inano ko na lang, sinet ko na lang yung oras ng possible na upload ng video natin, mga gawing 7:00 yan. Hanggang sa nung meron tumunog, sabi ko tatapusin ko na lang yung pinaka upload vlog ko kasi kailangan kong i-double check kung okay ba yung upload natin na video. Hanggang sa sumilip ako dito mga kalapatids. Oh, eto yung video. Yung grabe mga kalapatids, hindi ko kinikilabutan pa ako. Hindi ito yung ini-expect ko na dadating dahil national race nga ngayon mga kalapatids. Naaalala nyo ba yung last lap natin sa ating BFRC race o mismo sa talunan? Kanina nag-i-edit ako, meron ako parang naririnig. Sabi ko parang may dumadating ah. So hindi ko siya pinansin kasi nag-i-edit ako ng vlog natin. Pero eto, nandito na si Minato, yung Javier natin. Eto siya, nabuhay sa wild. Grabe, payat na payat. Ito, sabi ko na uuwi ka. Oh my God, ay ini-expect ko na uuwi ngayon para sa day 2 abangan MacArthur Race natin mga kalapatids. Pero si Minato anong sumulpot sa akin. Ito siya, di ako makapaniwala. Grabe, halos 1 buwan mahigit na yung lumipas simula nung nawala siya nung last lap na inaantay ko siya. Pero ngayon, ito na yung Javier natin. Grabe, double Javier. Yung tatay niya na si Batosay is Javier Clacker natin. Pero sa pagkakataong ito, Javier pa rin. Etong si Minato, ayan o, nabuhay siya sa wild. Ayan o, sobrang payat. Ayan yung sticker niya mga kalapatids. So, buong buo pa, hindi na baklas. Napakahusay mong ibon ka. Alam ko nahirapan ka sa karera mo yun, pero eto ka, inuuwian mo pa rin ako. Halika rito, Grace. Halika. Ito na siya. Ayan o. Oh, ito yung sticker niya. Hindi na baklas. Ibig sabihin, hindi talaga siya totally na nahuli. Ayun yung stamp niya nung Katbalogan. Ito yung nag-daybird natin ng Katbalogan. Si Minato. Minato. Grabe. Saya ko. Ay, si Miss Puyo na lang ang kulang. Buti na lang umuwi ka. Sabi. Tibay. After halos lagpas 1 buwan na ang lumipas, nawala na ako ng pag-asa. Pero ito ka, nagbabalik. Kita nyo dyan, parang medyo nagdalawang isip pa nga ako. Sabi ko, parang sumobra ako sa checkered na ibon.
Instead na blue bar yung mindset ko na hinahanap ko, nagtaka ako, sabi ko bakit dumami yung checkered. Yun pala, nung nilapitan ko gawin dito, saka ko lang napagtanto, siguro mga 3 to 4 seconds din ako nag-isip kung sino nga ba yung checkered na dumating. Ayan. So, anong ging siste? Dumating yung ating Javier Leyte na contender nung last lap, no? Bagamat butas siya ng pilar nun, so nire-entry natin siya ng 4th lap, 5th lap, tsaka ng final lap. Kung susumahin, kung pinalad tayo ng last lap, medyo maganda-ganda yung partihan natin dito. Pero ganun pa man, okay lang naman, wala namang problema. So hindi ko na ngayon na-expect na uuwi siya. So ito yung kalagayan niya. Kahapon din is niwalay ko din siya agad. Ayan. So mamaya papakita ko sa inyo ano yung possible na appearance niya ngayon, tsaka tatalakayin natin ano ba kaya yung pwedeng nangyari sa kanya, bakit nahuli, bakit sobrang tagal niya bago nakauwi, no? So pasintabi na lang sa mga kumakain, mga kalapatid. So ito yung naging droppings niya, magdamag, ayan. So medyo basa na, may konting buo-buo na. So nagbigay ako kahapon sa kanya, arrival niya, Power Wings 3 patak, tapos Ideal Pills 1, no? So sabi ko nga dapat gabi bibigyan ko na siya ng antibiotic. So nagchat-chat kami ni Kumparin Dabarkad, sabi niya, boy, bukas mo na lang bigyan ng antibiotic. So ginawa ko kanina pagising ko ng mga bandang alas 5, naglinis na ako. Pagdating na alas 6, doon ako nagbigay sa kanya ng antibiotic, which is ang ginamit natin sa Almostap, at the same time Ideal Pills. So simula kanina, ito pala yung binigay natin, All Herbs Probiotic, para bigay namin tayo ng pagkain na yan, yung stock developer, para at least mas mabilis siyang matunawan. Mamaya kukunin natin siya. So yung pinaka loading namin nung last lap, kung di ako nagkakamali, February 7 yun, mga kalapatids. Ito yung petsa na yun. Tapos instead of dapat February 10 yung pinaka naging bitaw namin nun, kasi 2 days abangan yun, Sabado at Linggo. Nagkaroon ng casualties yung club nito, hindi nagkaroon ng problem ata, hindi agad nakatawid ng dagat, no? Papunta nga dyan sa Javier Leyte. So naging Linggo na yung pinaka-actual na first day abangan, hanggang sa inabot nga tayo ng Lunes, February 12. So hindi siya dumating nun. So ang petsa ngayon, petsa kahapon, abangan na national race, ito March 24. So mga bandang alas 4 siya sumulpot sa loop. Sa loob na ng loop kasi nakabukas yung loop eh. So yun, napabideo tayo ng biglaan. So yun, silipin natin kung ano yung possible na sitwasyon, kalagayan ng kalusugan ni Minato sa Tama po ba yun? Ito na mga ka-EA, si Minato. So sabi ko sa vlog ko kahapon, yung na-post ko sa Facebook page, hindi nga natanggal yung sticker na akala ko is nabuhay sa wild. Pero ngayon, medyo napagtatanto ko, mukhang nahuli siya. Sadyang hindi lang talaga tinanggal yung sticker. Kasi kung nabuhay siya sa wild, hindi ganito mas mabilog yung katawan niya, no? Kumbaga manipis yung dating niya kahapon, pero ang bilis siya naka-recover. Tingin ko nahuli nga siya. May possibility na gawing Bicol or Quezon na siya na tumukod nun, tapos dun siya na nabihag o nahuli. So isa't kalahating buwan o isang buwan at 3 linggo rin yung nakalipas simula nga nung last lap namin. So siguro akala is batcher na or pwedeng nakawala, no? Sa mismong kulungan nung nakahuli. Ayan, no? Kasi makinis siya eh. Ayan, no? Medyo stress lang siya kasi yung markings ng ilong niya namumuti, pero may parte na na parang may may dungis bahagya. So ito yung niya, yung stamp niya nung Katbalogan race. Nag-dayburn siya nung mismong Katbalogan race. So malaki sana yung yung naging kumpiyansa ko na makakauwi siya ng Javier, kasi ngayon lahi niya nga, yung tatay niya mismo is Javier Placar natin. So hindi nga lang tayo pinalad, pero eto siya, nagbabalik sa ating loop. No, hindi tayo iniwan ni Minato, no? Eto, buti na lang nakaalpa siya dun sa mismong nakahuli sa kanya ng mga kalapatid. Yung katawan manipis, hindi ganun kabilog, pero mukhang halatang naalagaan siya ng maayos. Yan, kung sino man yung nakahuli or nakadahagi, maraming salamat. Kung pinakawalan, mas maraming salamat. Kung nakawala, para sa akin talaga si Minato. Yan mga kalapatid, hindi para sa iyo. So ganun pa man, parte talaga ng pag-iibon yun during race. Hindi natin alam yung possibility na mangyari sa ibon. Pwedeng nalambat, pwedeng tumukod, nahuli, hindi naman sinasadya, o pwede rin madisgrasya, or pwede rin maligaw, no? So maraming possibilities na mangyari regarding sa karera. So hindi man tayo pinalad ng National MacArthur Race Day 2,
Eh sa pagkakataon to, pinalad tayo na uwian ni Mina to after 1 buwan mahigit. O kulang na lang is 2 buwan na. Ayan. So ang plano, may nag-PM sa akin kung ina-out ko ba yung finisher ko sa Abdian. Pagdating kasi sa ganitong pagkakataon, pagka may banding na ako sa ibon at nailaro ko na, tapos pinilit akong balikan, hindi ko siya ina-out. Ayan. Puro YB lang yung pina-out natin pagka nakakapag-breed tayo ng extra. So sa ngayon, pahinga muna siya. 2 months ang ibibigay ko sa kanyang preparation para ikasa. Meron na rin ako naiisip na possible na pwedeng ipare sa kanya. Pero sa ngayon, recovery niya ang focus ko. Ayan. Tapos maparonda rin siya ulit dito sa lock. Pero hindi na natin siya ikakarera. Ayan. Lakas pa rin yan. Lakas. Tingin ko nahuli talaga ito mga kalapatid. So dito ko natatapusin yung video na to. Ayan. Shout out sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre huwag kakalimutan mag-like, comment, share. At mag-subscribe. So maraming salamat sa lahat na nag-congratulate. Kahit sabihin natin finisher na lang ang inabot ni Mina to. Eh, malaking achievement pa rin sa atin yan. Diba? So, natin natin si Miss Puyo na lang. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan si Mina to. Pauwi siya.